Kapitulo 11. Pagkara ay ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, "Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit, ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw na iyon ay ipahayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonooy ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay, at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras din iyon. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 lagim, at magaganap na rin ang 3 sa lalong madaling panahon. Nang hipa ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, may malalakas na tinig buhat sa langit na nagwika, "Ang paghahari sa sanglibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesyas. Maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na matatandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ang sabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa Diyos, ngunit dumating na ang panahon ng iyong puot. Ang paghatol sa mga patay at pagbibigay na gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Dumondong ang kulob. Narinig ang malakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. Kapitulo 12. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tada. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak at napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito ay sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanglibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit at nagsabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila lang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki.
Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agina upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalaki ng ahas. Dahil dito, ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangiyin ang babae. Datapwat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan ng inihayag ni Jesus. At tumayo sa dalampasigan ang dragon. Kapitulo 13. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay, at sa bawat ulo ay nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Parang leopardo ang halimaw, may mga paang tulad ng mga paa ng oso, at bibig na animoy bungangan ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, luklukan, at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang nagtamo ng sugat na sukat ikamatay. Ngunit gumaling ito. Namangha ang buong daigdig sa nangyari, at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makatutulad sa halimaw? Sino ang makalalaban sa kanya? Anila. Pinahintulutan ng halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng naroroon. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ng mga hinirang ng Diyos, at binigyan ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanglibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo may pandinig, makinig kayo. Ang sino mang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng kordero. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw. Ano pa't nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakaan ng halimaw, sa kanang kamay o noo, ang lahat ng tao, dakila at taba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito ay pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 6, 6, 6. Kapitulo 14. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 katao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at nagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog sa arpa. Sila umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng 4 na nilalang na buhay, at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Hindi sila nag-asawa. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig. Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, bumagsak na! Bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao, ng kanyang matapang na alak ng kahalayan, at pilit na ipinainom ito sa kanila. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at tumatanggap ng tatak sa kanyang noo o kamay, ay iinom ng alak ng poot ng Diyos, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit.
Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ng mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang sinumang tumanggap ng kanyang tatak. Kaya kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." Tunay nga, sabi ng Espiritu. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Tumingin ako at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumalabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. "Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na pagkat panahon na. Hinog na ang anihin sa lupa." Ikinampay na nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na." Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan na siyang matinding poot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. 200 milya ang haba at 5 talampakan ng lalim. Kapitulo 15. Nakita ko ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na naglilihab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa." Pagkatapos nito ay nakita ko ring bumukas ang santuaryo ng toldang tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis na puting lino at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto. Ang mga ito'y punong-puno ng poot ng Diyos na nabubuhay magpakilanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat di tapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Kapitulo 16. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na naguutos sa 7 anghel. "Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok na siyang poot ng Diyos." Humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Dahil dito ay nagkaroon ng mahahapdi at nakapandidiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok na sa dagat. Ang tubig ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang bawat nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na tagapamahala sa mga tubig, "Ikaw ang banal na nabubuhay ngayon at noong una. Matuwid ka sa ginawa mong paghatol. Sa mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang at ng mga propeta, binigyan mo sila ng dugo upang inumin. Iyan ang marapat sa kanila." At narinig ko mula sa dambana ang salitang ito, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang paghatol mo." Ibinuhos ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng kanyang matinding init ang mga tao. Nasunog na sila, ngunit sinumpa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng gayong mga salot, sa halip na magsisi at talikdan ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Kanya. Ibinuhos ng ika-5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa luklukan ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao, at sinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at taglay ng mga sugat. Gayunmay, hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog, at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan.
At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propeta ang tatlong karumadumal na espiritong anyong palaka. Ito'y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo. Ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuutan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Ebreo. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono sa templo. Naganap na. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom ito ng alak ng kanyang matinding puot. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok. Umula ng malalaking tipak ng yelo at tumitimbang ng halos 50 kilong bawat isa at nabagsakan ng mga tao. At nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakapangingilabot ang salot na ito. Kapitulo 17. Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit. Aniya, halika. Ipakikita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming ilog. Nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng salitang panlait sa Diyos. Granate at pula ang damit ng babae. Ginto, mahalagang bato at perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niya ang isang gintong saro na puno ng kasumpa-sumpang mga bagay at ng kasamaan ng kanyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mapangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at sa dugo ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka namang ha? Tanong sa akin ang anghel. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong nilitaw buhat sa walang hanggang kalaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan mula pa ng lalangin ng sanlibutan, ay magugulat pag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na niya ngunit muling nilitaw. Kailangan dito ang talino at pagkaunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na inuupahan ng babae. Inilalarawan din dito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Naghahari pa ang isa at ang huli hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mananatili. At ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayon wala na, ang siyang 8 hari. Gayunmay, isa siya sa 7. Kapahamakan ang hahantungan niya. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari. Ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layon ng 10 ito. At ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Dirigmain nila ang kordero, ngunit sila'y tatalunin ito, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Makikihati sa kanyang tagumpay ang mga tinawag, hinirang, at tapat niyang tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel ang nakita mong mga tubig na inuupahan ng babae ay mga tao, mga bansa, at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian niya at iiwan siyang hubad. Kakanin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila ay magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na nakapangyayari sa mga hari sa lupa. Kapitulo 18. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Naliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Pagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ng lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Lumayo ka sa kanya, bayan ko. Huwag kang makihati sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahan kasama niya, sapagkat suko na sa langit ang mga kasalanan niya at hindi malilimot ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng ibayo sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang saro ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo.
kung paano siya nagpasasa at nagmataas, ipalasap din ninyo sa kanya ang katumbas na pahirap at kapighatian. Pagkat lagi niyang inuusal, Reyna akong itinatanghal, hindi ako balo. Hindi ako daranas ng kasawiang kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya sa loob ng isang araw ang mga salot. Sakit, dalamhati at tagutom. Tutupukin siya ng apoy. Pagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga hari sa lupa na nakiapid at nagpakalayaw sa piling niya. Samantalang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod. Tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, nakapangingilabot. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakilang lungsod ng Babylonia. Dahil sa kanya ay tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig. Sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang ginto, pilak, mga batong hiyas at perlas, mga lino, seda, telang granate at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang garing, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol, kanela, mga pampalasa, kamangyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Sasabihin sa kanya ng mga mangangalakal, wala na ang lahat ng mabubuting bagay na hinangad mo. Hindi mo na masusumpungan muli ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na yaon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakapangingilabot ang nangyari sa tanyang ng lungsod. Dati nadarantan siya ng lino at telang granate at pula. Napapalang Kapitulo 19. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tamang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Ay ilan lang magpakilanman ang usok ng nasusunog na tanyag na lungsod. Ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono at nagsabi, Amen, purihin ang Panginoon. May nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundong na mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal na kordero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag. Ako may aliping tulad mo at ng mga kapatid mong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Pagkat ang katotohanan tungkol kay Kristo ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at sinulat ng mga propeta. Pagkaraan nito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo at magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga general, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ng halimaw, ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo pang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabihag ang halimaw. Nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga panganimaw at sumba sa lawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig na nakasakay sa kabayo. At nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay.
Kapitulo 20. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ng lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ng lalim. Sa kasinarhan at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ng mga bansa sa buong sanglibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikidigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinilang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinubog sila. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pinahirapan araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na paramang lupa at langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kapitulo 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig kong isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahanan siyang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo. Maaasahan na totoo ang mga salitang ito." Sinabi pa rin sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtin ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya. Siya naman ay magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat na sinungaling. Sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan." Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, "Halika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero." Nilukuban ako ng espiritu, at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaninningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at pader nito. Parisukat ang lungsod. Kung ano ang haba ay saring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod. 2,400 kilometro ang haba at ang luwang gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader,
216 na talampakan ng taas, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader, at ang lungsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal. Nahihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan ng pader. Haspe ang una, sapiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onisay ang ikalima, cornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topasyo ang ikasyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing-isa, at ametista ang ikalabing-dalawa. Perlas ang 12 ginto, bawat isa yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo doon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaniningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ng mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapid doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dingal ng mga bansa. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. Kapitulo 22. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa makabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito iba't iba bawat buwan at nakaluluna sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama, ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti, at ang banal sa pagpapakabanal. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito ay walang bayad. Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito. Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito, ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito. Tiyak na nga, darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. The Acts of the